Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Na malinaw doon, you're not breaking the law. Oo. There's nothing wrong with bending the law kasi bending lang yan parang ruler yan. Oo. Pwede mong Within ng the bounds. konti. And that Within is the bounds. Kaho yan, di ba? And that- Within the bounds. Within the pa rin bounds yun. of Within law. the- That's also the... Halika dito! Kinakausap na kita! Ninakawan mo kami, kaya kami binabaha! Halika dito! Putang ina ka! Ninakawan mo kami, kaya kami nagwawala! Ako po'y nananalangin na sana'y patawarin ako sa maaari kong magawa. Galit sa aking damdamin, sa unang pagkakataon ay hahayaan ko kung mawala. Sawa na po kaming hamakin ng mga mapagbalat kayong may hangaring na masama. Nasa taas ay hihilahin at ipaparanas namin ang impyerno dito sa baba. Mga sakit, marapat lang ang napanagutin. Maliit o malaki ang nakaway nakaparin. Sibakin, sarap nilang sunugin paslangin. Kung pwede bakit muna sabangin. Totoo nga kapatid ng magnanakaw, sinungaling mas masahol basta ayaw pang mga pag-uugali. Bato-bato sa langit ang tamaan ay sasabi. Saluhin niyo mga ganid ang naipon naming galit. Basta ang ate po sigaw dito, ikulong! Mandarambong! Ikulong! Mandarambong! Bong, bong, bong! Abangan po sa aming pagbabalik! Alright, reaction. TVPH nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin ngayong mga reaction. Alam po ninyo mga reaction, mayroon pong isang inuli na nag-post daw ng headshot. Di ba? Ngayon, pag-usapan po natin yun ng mga reaction ha. Para yatang yung PNP, para yatang meron po silang mission ha. Ito, pag-uusapan po natin dito ha. Meron po silang mission na parang aarestuhin lahat ng mga anti-Bongbong Marcos. Ako hindi ako anti-Bongbong Marcos ha. Siya ang pinakamagaling na presidente. Siya ang the best. Siya lang ang nakagawa na ipadala ang dating presidente doon sa dahig. Siya lang ang presidente na nakapagpagawa ng maraming baha. Siya lang ang presidente nga ayaw magpa-political test. Siya lang ang presidente ng sinabihan na siya ay bangag at nagda-drugs. Ayaw pa rin niya magpa-political test. Basta't ako pro-BBM ako. Diba? Diba kayo rin mga reaksyon pro-BBM tayo dito? Oo, siya lang ang the best. Number one president sa kasaysayan ng mundo. Oo. Matagin mo, lumindol sa Cebu. Nagbenta pa siya ng 20 pesos na bigas. Siya ang number one na presidente. Pero may pag-usapan din po natin mga reaksyon. Para yatang, ito nararamdaman ko lang, na nawawalan na ng gana ang minority na gawing Senate President itong si Alan Peter Cayetano. Parang wala na silang gana na siyang gagawin nilang Senate President. Yan po ang pag-uusapan natin at meron pa pong pinakaseryoso, si Marcos Jr. daw nakakausap niya ang kanyang ama. Nako mga kareaksyon, masyado nang malala yata, masyado nang malala. Ano pong gusto niyo unahin natin? Si Marcos Jr. kinakausap niya yung tatay niya o si Amy Marcos na parang hindi na sila pabor kay Cayetano, Alan Peter Cayetano na gawing Senate President. Parang nararamdaman ko ang ipinupush po nilang maging Senate President ngayon si Subiri o kaya si Marcoleta. Pero siyempre kay Marcoleta tayo kasi si Subiri kahit na nasa majority black yan, secret. Secret na lang namin ni Subiri yun.
Pero mga ka-reaction, umpisan muna natin dito kay Aimee Marcos, ha? Dito kay Aimee Marcos. Meron siya sinabi dito, ito, ha? Pakinggan po ninyo to. Para yatang nawawalan na sila ng gana kay Alan Peter Cayetano, kahit siya ang minority leader, parang ayaw na nilang gawin siyang Senate President kasi nga, sa kanyang mga statement. Ito po. Sir, last na dun sa issue po ng leadership ng Senate, may umuugong na po dito ulit. Wala akong nalalaman. Wala akong nalalaman. Sir, ano na reaction ng sir dun sa nabanggit po ni Senator Cayetano na tungkol sa snap election? Well, that is his own opinion. That is not the opinion of the minority group. O, di ba? That is his opinion. Hindi yun ang opinion ng minority group. Napakalupit po nun ng mga ka-reaction. Parang nawawalan na sila ng gana. So, ibig sabihin, ang pinupus nilang Senate President ngayon, kung hindi si Subiri, ito medyo pangit ng pakinggan eh. Si Subira nasa majority pero parang gustong i-push ng minority si Subiri. Pero, ito po mga ka-reaction, pero magiging uncomfortable naman yan sa ibang miyembro ng minority kung si Subiri ang ipupush nila na nandiyan naman si Chisa Escudero. So, malamang sa malamang, babagsak kay Marcoleta ang Senate President. Nako mga ka-reaction. Ito po, pakinggan po ninyo. Pag-aralan ninyo yung dalawang senador na to. O di ba sabi niya kanina, hindi naman yun ang statement ng minority. Sarili niya yun, di ba? Yung sinabi niyang snap election. Ako hindi ako pabor doon sa snap election eh. Kasi sabi niya, pag-resign lahat hindi ako pabor doon. Nakikita kung sino yung dapat na pumalit na Blue Ribbon Chairman. Ay, hindi ako nakikialam dyan. Minority lang ako. Ma'am, meron daw ugong na may kudeta ulit. Have you heard of that? May information po ba kayo about it? Lagi na lang. Lagi na lang. Pero ngayon kasi, hindi namin maintindihan ang liwaliwanag na napakaraming contractor sa Congress, napag-utusan ng speaker nila. Bakit bigla ang direksyon, laban na sa mga senador? Nakakapagtaka eh. Do you confirm na may... po ng kudeta, hindi po ba kayo kasama sa mga nabulungan na meron pong kudeta? Ay, chismosa ako, nakikinig ako sa lahat. Dati na akong marites ng Senado, nawala lang si Senator Binay. But you think better, ma'am, about sa Blue Ribbon, sorry, balik lang. You think better na nag-step down na lang si Senator Bin? Kasi nga may mga hindi raw happy. Hindi, yun ang kanyang desisyon, hindi akin. Wala naman akong sinasabing gano'n. May pangangalap ng pirma po ba ngayon para sa Po? bagong SP? May ganun po bang nangyayari? Or ano po yung nakarating sa inyong information so? Wala, nabalitaan ko lang si Senator Alan na binibida nilang susunod na SP gusto mag-resign lahat eh. Iba naman ang sinasabi nun. Pagkatapos si Senator Mix na sinasabi rin nilang kandidato, wala naman dito, nasa Yukon kung saan. O di ba? Parang nawalan po ng gana ang mga minority kay kay Alan Peter Cayetano nung sinabi niya mag-resign lahat at lahat ng mga incumbent hindi pwedeng tumakbo. Antay-Sara Duterte yun kung ganon. Kasi incumbent si Sara Duterte. Ako hindi rin ako masaya doon sa sinabi ni Alan Peter na mag-resign lahat. Ayaw ko yun eh. Di ba? Snap election, president, tapos ang usapan. Di ba? Huwag ka masyado magpakabayani na hindi pwedeng tumakbo yung mga incumbent. Para nararamdaman ko lang kay Alan Peter, parang ayaw niya si Sara Duterte. Yun lang ang nararamdaman ko kay Alan Peter Cayetano. Kaya hindi ako fan ni Alan Peter eh. Hindi ako fan. Malamang sa malamang mas gugustuhin ko pa si Subiri kaysa kay Alan Peter. Ito mga ka-reaction ha. Pasensya na po mga ka-reaction. Sariling opinion ko lang ito. Kasi ito, sinasabi nga ni Senator Aimee Marcos, mas okay pa si Subiri. Ito pakinggan po ninyo. Wala naman akong sinasabing gano'n. May pangangalap ng pirma po ba ngayon para sa bagong SP? May ganun po bang nangyayari? Or ano po yung nakarating sa inyong information so? Wala, nabalitaan ko lang si Senator Alan na binibida nilang susunod na SP gusto mag-resign lahat eh. Iba naman ang sinasabi nun. Pagkatapos si Senator Mix na sinasabi rin nilang kandidato, wala naman dito, nasa Yukon kung saan. Sino sila po, ma'am? Kung yan yung mga haka-haka, hindi ko masyadong naintindihan. Is the minority pushing for Senator Alan to be the next Senate President po? Si Senator Alan nga, iba yung posisyon eh. Resignation ng lahat at snap election. So as far as you are concerned, sa minority po, walang ganong gathering of signatures or support?
Sa minority, maraming hindi natutuwa, sigurado ako doon, at maraming umaasa na magbago ang direksyon ng Senado. Itong bangayan, itong bardagulan, hindi talaga angkop sa senador. Tulad ko, gusto ko lang magtrabaho. Kung titignan ninyo, yung sa 4 na committee report, sa 4 na bill na pumasa dyan sa Senado, sa plenaryo na umabot sa Senado, 3 sa 4 na yan ay akin. Kasi ang gusto ko talaga, sa kalagitnaan ng kaguluhan ng ating bansa, tuloy-tuloy ang trabaho dahil talagang napakarami ng problema natin kung bakit tayo nauwi sa pagtuturo, pagsisisi, pagbibintang. Maraming hindi natutuwa sa minority, sa leadership, sa current leadership po, ma'am. Sabi niyo po. Well, wala naman tinutukoy na personal. Sa Friday, ma'am, pwedeng mangyari po. Kasi hindi pwede namin bang mangyari? maintindihan kung saan nanggagaling itong direksyon na to. Utos ba? Kusa ba? Talagang parang linilin lang naman ang taong bayan. Sinasabi natin may nag-uutos ba kay Alan Peter Cayetano na sabihin niya na mag-resign lahat? Snap election, mag-resign lahat? Lahat ng incumbent hindi pwedeng tumakbo. Katarantaduhan yun. Aayawan yun ng mga minority. Di ba? Kaya kailangan magdaan-daan si Alan Peter. Ako, pabor po ako kay Marcoleta, siya na lang ang maging Senate President Pabor po ako dun kasi nakita naman po natin ang galawan ni Senator Marcoleta Pero kay Alan Peter, medyo tagilid sa akin Pero kung siya yung pipiliin ng minority, syempre susuportahan ko po. Pero kung ako tatanungin habang wala pa, habang hindi pa siya ang Senate President, para sa akin ayun, si Subiri, sinasabi nila si Subiri. Kasi parang nagkakaroon na ng lamat yung majority. Di ba? Nagparamdam na po siya, si Senator Amy Marcos. Si Subiri, binanggit po niya ang pangalang Subiri. Malaking bagay po yun, Pag binanggit po ang pangalan ng ganyan, malaking bagay po yun. Baka pag uwi ni si Subiri dito, baka magkaroon ng kudeta, si Subiri ang iluklok ng mga minority. Mas matalino ang Pilipino kesa dyan, hindi magpapauto. Ma'am, may session Okay. sa Friday. May possible bang coup na mangyari? Palitan ng May leadership. session ba talaga sa Friday? Meron. Pati So session, di ko na maintindihan. Kasi ang sabi, hindi naman daw magro-roll call. Basta mag-a-adjourn. Di ko alam. But on the part of minority, ma'am, just to clarify, walang usapan ng pagpapalit ng liderato. Walang pagpaplano. Parati naman pinag-uusapan yan ang topic ng lahat ng minority. Ma'am, anong tingin niyo dun sa call for snap elections? Hindi ko pa nakakausap si Senator Alan, pero on its face, parang mahirap yun kasi wala pang base sa konstitusyon o sa batas, pero kailangan na unawain si Senator Alan kasi talagang, syempre, lahat tayo punding-pundi na sa ganito. But can you say you are happy with the leadership? No. Current. No, I'm not. Why? Why not? Well, ilang beses ko na sinabi, talagang hindi ko maintindihan ng direksyon. Bakit tinigil ang Blue Ribbon at saka yung huling 2 hearing na parang pinipigilan kami pag-usapan. Hanggang kay Saldi ko lang, huwag kang lalampas. Pwede ba yun? May ganong utos, ma'am. Hindi, parang ramdam ko lang. Baka praning lang ako. Ma'am, may nag-step down na si Senator Ping na tinapoy ng Blue Ribbon na... Hindi ko po alam. Gusto ko lang magtrabaho, paulit-ulit lang ako. Talagang hindi ko gusto itong pinagsasabong kami lahat dito. Okay. Ma'am, thank you so much. Malinaw na malinaw po mga ka-reaction Hindi po siya masaya sa nangyayari. At itong si Alan Peter, nagkaroon po ngayon ng agam-agam ang kanyang mga kasamahan na para bagang anti-Sara Duterte si Alan Peter Cayetano. Hindi pwede yun. Ako, Antimano, kinall out ko siya umayos ka, Senator Alan Peter Cayetano, umayos ka. Umayos ka. Hindi tama yung sinasabi mong yan. Binabasag mo ang puso ng mga DDS. Umayos ka. Huwag mo sasabihin snap election tapos yung mga ka-incumbent hindi pwedeng tumakbo katulad ni Sara Duterte. Siya na lamang ang nakikita namin pag-asa Tsaka si Senator Marcoleta, ikaw, ano ka lang, palabok ka lang. Huwag ka masyadong magngawa dyan sa yung 10,000 mo, hindi namin kailangan Alan Peter huwag ka masyadong balimbing, huwag ka masyadong plastic.
Ito mga reaction, pakinggan naman natin si Marcos Jr. Nako, ako, pro BBM ako ha. Basta't ako, BBM! Kasi inaaresto na yata yung mga mga anti-BBM eh. Basta't ako, BBM. BBM! Bangag, ay, hindi. BBM! Pinakamagaling! Magpa-polycal test ka na! Ay, hindi naman daw siya drug addict, basta ayaw niya magpa-polycal test, ganun. Oh, hindi siya bangag. Yung coke, asan yung coke? Coke. Sarap ng coke. Gumuguhit yung coke. Alright, mga karyasong, pakinggan mo natin si Bongbong Marcos. Ako, nakakausap di umano niya yung kanyang tatay. I might creep people out, but I have long conversations with my father still. Okay. Sabi niya, I have long conversation with my father still. Kinakausap daw po yung tatay niya. Nako, mga kareaksyon, kinakausap niyo yung tatay niya. Ito, pakinggan po ninyo, ha. Conduct your own sit down. Who would you have as your guest? Like this? Yeah, like just one person. Just that one person. Yeah, who would you have as your guest? That you. Would... I might creep people out, but I have long conversations with my father still. Okay. I mean, Di ba? I might creep people out. Baka matakot yung mga tao sa sasabihin ko, sabi niya. Pero nagkakaroon pa ako ng mahabang conversation sa aking ama. Di ba? Tingnan po ninyo mga kareaksyon, ha? Tingnan ninyo. Tignan po ninyo, yan di ba? Anong itsura niyan? Wala lang, di ba? Di ba? Bangag lang naman, Ayan, di ba? Yan mga kareaksyon, di ba? Ano masasabi niyo dyan? Ano masasabi niyo mga kareaksyon? Pag ganyan ang nakikita niyo, ano masasabi niyo? Di ba? Yan yan, ang tinatawag nila dyan basta, alam ninyo nang ibig ko sabihin, Tignan niyo, paano basta, di ba? Yan ang sinasabi ko, yung mga kareaksyon, basta ako, pro-BBM ako, Pro-BBM ako, BBM! Tuloy! I think, what did my dad do? Conduct your own sit down. Who would you have as your guest? Like this? Yeah, like just one person. Just that one person. Yeah, who would you have as your guest? That you. Would... I might creep people out, but I have long conversations with my father still. Okay. I mean, I think, what did my dad do? What's a similar situation that I saw my father in, and what did he do? Yes. And if I asked him, Dad, what am I supposed to do? What would he say? Mm-hmm. So because I'm in government, and I'm president, and he was president. Right. That's a treasure trove of good advice right there. I try to look back and sort of see what of what you know of him. Yeah. What would he say? Okay. How would he judge what you just did with anak mali yan, or anak very good, or whatever, so the one. Kung nakakausap mo yung tatay mo, ibig sabihin, lahat ng ginagawa mo ngayon, ayon sa inyong usapan ng tatay mo. Pwede kayang ipatawag sa Blue Ribbon Committee yung tatay nito? Ano mo nga, tawagan mo Hello? Senator Marcoleta, meron na akong kukwento sa'yo. Si Bongbong Marcos, sinabi niya sa kanyang podcast, yung tatay niya, nakakausap niya. Totoo, panoorin mo. Ngayon, kasi ang problema kasi dito, baka lahat ng ginagawa ni Bongbong Marcos ay utos ng tatay niya. Pwede bang patawag natin sa Blue Ribbon Committee yung tatay nito? Ay, hindi na pwede. Bakit? Guni-guni lang niya yun. Okay, bye. Wala po akong kausap doon. Maraming guni-guni si Bongbong Marcos. Kaya yung mga flood control, naging guni-guni lahat. Puro ghost. Nagkikipag-usap sa tatay niya. Ay, tatay niya, ghost na di ba? O ngayon, pati lahat ng mga flood control ghost. Basta ako, pro-BBM ako kayo, basta pro-BBM tayo. Pro-BBM. Nakakausap daw po yung tatay niya. Okay, congratulations, Bongbong Marcos. Magiging process, mali kailangan pa rin sa plena. Hindi. Automatic yun Yun ang maganda nun We don't need to do that in plenary because Erwin is the vice chairman. Nako, namumroblema po ngayon si Wambol University. Namumroblema po mga kareaksyon, wala po siyang ilalagay sa Wala siyang ilalagay sa... itong free tertiary Sandali lang, Legarda, sandali lang. Wala siyang mailalagay sa Blue Ribbon Committee, namumroblema po siya mga kareaksyon. Umaayaw! Walang gustong maging Blue Ribbon Committee chairman. Bakit? Nandiyan si Marcoleta
Mamaya natin ituloy yan, ang problema ni Wambol. Dito muna tayo. So, itong free tertiary education ay nagsimula sa Senate Amendment na tinatawag ng iba ng insertion, pero hindi ko masasabing insertion. Well, we inserted it in the budget. Kasi pag sila amendment. Pero pag ang mga minority, insertion. Tuloy natin, ha? Kailangan, the same. Amendment, insertion, dagdag, whatever you call it. It's the same thing. Dahil tungkulin natin, ayon sa konstitusyon, ang siyasatin ang budget, bawasan, dagdagan, ilipat. At yan ang ating tungkulin. Hindi tayo magkaintindihan ngayon eh. O, bakit pag grupo nila ang naglagay, insertion yon. Pag grupo nyo, amendment yon. Diba? So, sabi ko nga, nung bata ako, tinanong ko sa yaya ko, Yaya, bakit pagka nagkakasakit ako, sabi mo, hika? Bakit sa mga kaklase ko sa high school, asthma daw? O, sabi nung yaya ko, kasi mayaman yung mga kaklase mo. Pag mahirap, hika yan. Pag mayaman, asthma yan. So, bakit kapag kasi Risa, amendment yan, hindi insertion. O, pag iba, insertion yan. So how can we have a national dialogue kung ganon, di ba? But as far as feasibility and constitutionality, nasa Constitution yon. The only question for us is, are we willing to sacrifice? Now, if we're not, okay lang, let's move on. Wait lang, basahin ko nga to. Siyempre, pakinggan po natin si Erwin, nagagaling-galingan ng mga to eh. Sinasabi nila, magaling sila ha. Nung umalis si Pampilo Lacson, hindi na nila alam kung sino ang ilalagay nila sa Blue Ribbon Committee. Viber po natin ngayong hapon po ito, si Senator Erwin Tulfo. Sen Erwin, magandang hapon. Tony Enrica. Tony, magandang hapon. Ma'am Rica, magandang hapon. Senator, good afternoon po. Salamat po. Alam po namin na nasa biyahe daw kayo ngayon, Senator. Thank you for the time pa rin. Nasa airport. Opo, papunta po sa Italy para po doon sa Bagong Pilipinas Servisyo Caravan na hosted by the DMW Power Filipinos sa Italy. And then may interparliamentary conference naman po sa Geneva a few days later po, a few days from now. Kailan balik nyo? Kailan ang uwi nyo, Sen Erwin? Mga October 20 po, October 20. October 20. Ay, nagkausap na kayo ni Tito Sen tungkol po dun sa pag-upo nyo muna bilang acting chairman. Opo. Actually, nag-usap po kami sa kanina at sabi niya na wala raw napili. Sabi ko, medyo mabigat po na responsibilidad yan. Sabi ko, for now, okay lang maging acting chairman tayo habang wala pa kayong napipili. Na I'm sure Sir Tol, marami namang mas magagaling pa dyan at mga veterano na mga senador. So, ibig sabihin, you will give way kung sakaling may ibang interesadong umupo as chairman? Alam ko pong mas magagaling, siyempre. Sabihin mo, bobo ako. Ang hirap ang... Aminin mo na, bobo ako, hindi ko kaya. Kasi babaliin ko yung batas kamo. Huwag mo na paikot-ikutin ang kausap mo, Erwin. Sabihin mo, bobo ako, hindi ko kaya. Hindi ako lawyer. Ako si the law. Tulpo, gano'n. Huwag mo nang lagyan ng mga askaramanggoles yung salita mo. Experience pala, years of experience. I'm happy po. With that announcement kanina. Pero sabi ko po, kung ano hong maganda, I'll leave it to the Senate leadership, lalo sa kanya. Pero yan ang nakakahiya mga kareaksyon. Naging senador sila, dapat ready sila in any kind, form na trabaho sa Senado. Dapat alam nila, dapat handa sila. Hindi sasabihin nila, hindi ko kaya si Pia na lang, lawyer si Pia, hindi ako lawyer eh. Ba't nag-senador kayo, hindi pala ninyo kaya yung ganyan trabaho? Hindi po ba mga kareaksyon, nakakahiya sila. Yung dalawang tulpo, ayaw nila mag Blue Ribbon Committee ngayon. Pero ang yayabang ng mga inayupa, ang lalaki ng mga bunganga ng mga animal, kung makapagsalita sila, akala mo, nasa kanila lahat ng kaalaman at utak
na available sa mundong ito, mga bobo naman at walang alam. Babaliin mo ang batas. Grabe ka. Sabi ni Loren Legarda, hindi niya nakitaan ng kahalagahan yung Dolomite Beach na ginawa ni Pangulong Duterte. Loren Legarda, ano pala ang gustong mangyari? Yung mga basura dati? Yung puno ng basura na hindi mapasyalan ng mga tao? Yun ba ang gusto mo? Na samantalang kahit anong presidente dyan na nakaupo dyan sa Luzon, hindi nyo malinis-linis yung dumi nyo dyan sa Manila. Si Duterte lang ang nagpalinis sa mga dumi nyo dyan na nagkalat. Dahil ang Mindanao